Isang super light na weekend sa inyong lahat. Ako po si Consi Arnold Divina. Oras na para sa isang umagang nakaka-good vibes. Ako po si Aida Gonzalez. Maghatid ng mga balitang magpapagaan sa inyong umaga, kasabay ng inyong paghigop ng mainit na kape. Ito ang Balitang Good Vibes! Isang super light na weekend sa inyong lahat. Ako po si Consi Arnold Divina. Oras na para sa isang umagang nakaka-good vibes. Ako po si Aida Gonzalez. Maghatid ng mga balitang magpapagaan sa inyong umaga, kasabay ng inyong paghigop ng mainit na kape. Ito ang Balitang Good Vibes! Good vibes, partner! Yes, partner! Oo, kamusta naman ang gising natin? Ito, fresh na fresh. Talaga, partner? Yes, oo. Sa tamang, anong tawag doon? Sa tamang side ba ng kama mo ikaw gumising? Lagi naman partner. Okay, oo. Partner, mukhang very fresh ka rin ngayon. Secret. Isang super light na weekend sa inyong lahat. Ako po si Consi Arnold Divina. Oras na para sa isang umagang nakaka-good vibes. Ako po si Aida Gonzalez. Maghahatid ng mga balitang magpapagaan sa inyong umaga, kasabay ng inyong paghigop ng mainit na kape. Ito ang Balitang Good Vibes! Talaga. Isang super light na weekend sa inyong lahat. Ako po si Consi Arnold Divina. Oras na para sa isang umagang nakaka-good vibes. Ako po si Aida Gonzalez. Maghahatid ng mga balitang magpapagaan sa inyong umaga, kasabay ng inyong paghigop ng mainit na kape. Ito ang Balitang Good Vibes. Isang super light na weekend sa inyong lahat. Ako po si Consi Arnold Divina. Oras na para sa isang umagang nakaka-good vibes. Ako po si Aida Gonzalez. Maghahatid ng mga balitang magpapagaan sa inyong umaga, kasabay ng inyong paghigop ng mainit na kape. Narito na ang mga headlines sa mga balitang nakaka-good vibes sa inyong morning. Iba pang balita na nagbibigay po sa inyo ng pampagood vibes, inanunsyo na ng Embahada ng Israel sa Pilipinas ang pagbubukas ng libu-libong trabaho para sa mga dayuhang manggagawa. Kasunod ito ng pag-alis ng maraming migrant workers sa Tel Aviv, bunsod ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Gayunman, sinabi ni Israeli Ambassador Ilan Flas na depende ang deployment ng Pinoy workers sa gobyerno ng Pilipinas na naglagay sa Israel sa ilalim ng Alert Level number 2. Inihayag ni Flas na mas gusto nila ng mga Pinoy na caregivers dahil mahusay sa wikang Ingles at inilarawan niya bilang kindest people in the world. Bukod sa caregivers, kabilang sa mga trabahong iniaalok ng Israel ay sa mga hotel, agriculture at construction industries. Doon ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang pagpapalawig ng libreng tuition fee sa kolehiyo. Ayon kay Recto, nais niyang gastusan pa ang sektor ng edukasyon mula primary hanggang tertiary education upang mas mapabuti pa ang edukasyon sa Pilipinas. Taliwas ito sa mungkahi ng kanyang predecessor na muling pag-aralan ang expansion program at ipinunto na ang kasalukuyang rehimen ng tuition-free college education sa mga state universities at colleges o SUC ay unwildly inefficient at wasteful. Nabatid na ang Republic Act number 10931 o ang Quality Tertiary Education Act ay isang batas na nagpo-formalize sa zero-cost education at waivers of the additional charges sa mga SUC at local universities and colleges. 2% ng tapos ang paggawa sa ikatlong viaduct sa North Luzon Expressway or NLEX Corporation sa Candaba, Pampanga. Ayon kay NLEX Corporation President at General Manager J. Luigi Bautista, ang pagkabit ng unang girder sa Candaba Third Viaduct ay sumisimbolo sa malapit na ang pagtatapos ng sabing proyekto. Nabatid na may habang 5 kilometro ang natulang proyekto na nasa gitna ng dalawang tulay na nagkokonekta sa mga bayan ng Pulilan sa Bulacan at Apalit sa Pampanga. Inaasahan namang matatapos ang viaduct sa Nobyembre ng taong kasalukuyan. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Nagpapatuloy na ang pagtatayo ng Metro Manila Subway Project o MMSP dahil inaasahang makukuha ng Pilipinas ang ikatlong tranche loan nito mula sa Japan.
Ayon kay Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista, nakikipag-usap na ang Department of Finance sa tulong ng National Economic Development Authority o NEDA sa Japanese government hinggil sa pagpapalabas ng halos 56 na bilyong pisong pondo mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Sinabi pa ni Bautista na nakatitiyak ang kanilang ahensya na magtutuloy-tuloy ang pagpupondo sa MMSP sa tulong ng JICA. Inaasahan namang matatapos ang subway sa taong 2029. Inanunsyo ng Commission on Elections na inilaan nila ang alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis upang makaboto sa araw ng paparating na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, eksklusibo ang 2-hour window para sa seniors, PWDs at buntis, subalit maaari pa rin naman silang bumoto sa regular na oras ng eleksyon. Inihayag ni Garcia na inaasahan nila na nasa 12 milyong senior citizens at 600,000 PWDs ang boboto sa midterm elections sa Mayo 2025. Nilinaw din ng COMELEC na hindi obligado ang seniors at PWDs na bumoto sa emergency accessible polling places, na ang ibig sabihin ay malaya silang bumoto sa regular na presinto. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Tuwa ng Department of Trade and Industry o DTI ang gumagandang performance ng exports noong Enero. Ayon sa DTI, lumobo ng 9.1% ang kinita ng exports ng bansa, kabaligtaran ng 0.5% na pagbaba noong December 2023 at 10.6% noong January 2023. Samantala, bumaba pa sa 7.6% ang imports noong Enero mula sa 3.5% na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Inatasan din ng mga airport manager na magsumite ng airport operation at communication plans upang matiyak ang isang ligtas, maasahan at maginhawang sistema ng paliparan. Attention po sa lahat ng mga estudyante. Itinakda ng Department of Education ang lahat ng Biyernes ng kasalukuyang school year bilang catch-up day para sa layuning mahasa sa pagbabasa ang mga mag-aaral. Simula January 12, nagsimula na ito last week, no? Ipinatupad na ng DepEd ang Catch-Up Fridays sa lahat ng public elementary and secondary schools at community learning centers sa buong bansa. Layunin nito na mapaghusay ang academic performance ng mga estudyante sa K-12 Basic Education Program, kasunod ng mababang proficiency levels sa reading, batay na rin sa national at international large-scale assessments. Partner, para sa balitang kalusugan. Ito, bagay na bagay siya ito. Ganon. Alam mo ba ang pagbibisikleta? Ano? Ay Anong may meron tuturing dyan? na low-impact aerobic exercise. Mabuti ito, hindi lang para sa physical na kalusugan, kundi pati na rin sa mental health. Una, itong nakapagbibigay ng benepisyo sa katawan sa pamamagitan ng pagbaba ng body fat levels o timbang, lalo na kung ito ay gagawin araw-araw. Pinatitibay rin ito ang mga binti, gayon din ang puso, kung saan nababawasan ang tsansa magkaroon ng stroke at heart attack. Bukod diyan, pinalalakas din ito ang mental health sa paraang mapapagaan ito ang pakiramdam mula sa stress, maging ang anxiety dahil sa paglalabas ng endorphins o feel-good chemicals. Binuksan na para sa mga overseas Filipino workers ang VIP Lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon kay Speaker Romualdez, na ang paggamit ng VIP Lounge ay libre sa anumang uri ng ticket ang hawak ng isang OFW. Nagkakaroon ito ng komportabling upuan katulad ng mga business class at first class na pasahero, Wi-Fi at charging stations, at iba't ibang uri ng pagkain at inumin. Ito ay matatagpuan sa ika-4 na palapag ng NAIA Terminal 1, malapit sa pre-departure area. Para naman sa balitang kalusugan, mga kampi, mag-break ka muna. Narito ang ilang benepisyo para sa mental health ng isang tao. Ito ay ang pagpunta sa
amusement park. Oo, kaya partner, naman, baka raw kasi nai-stress Na-stress na ang na. maraming mamamayan. o kaya naman simpleng paglakad-lakad sa park. Oh. Ayon sa mga eksperto, mabuti ang mga itong aktibidad dahil nagbibigay ito ng kaginhawaan sa isipan kung saan maaring isama ang mga mahal sa buhay na siyang nagbibigay saya o fulfillment sa isang individual. Pinatataas nito ang positive na pag-iisip dahil naiaalis nito ang panandaliang stress na dulot ng trabaho. Isa rin itong uri ng ehersisyo dahil sa mahaba-habang paglalakad. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Tandaan mo yan, partner, ha? Yung balita mong yan. So, eto pa po, mga kakampi. Mahilig ba kayong magpuyat? Naku, ito pa. Tandaan mo rin ito, partner A. Panay kasi ikot mo eh. Alam niyo bang nakaka-apekto ito sa lifespan ng isang individual? O naku, partner, kailangan pa tayo. Sige, anyway, teka, mamaya na pala ang banter natin dito. Masyado kong inaagahan ng banter. Anyway, ito po mga kakampi. Ayon sa pag-aaral, nagpapababa ng lifespan ng isang individual ang kakulangan ng tulog. Isa po sa mga dahilan ng sleep deprivation ay ang mga seryosong sakit tulad ng cardiovascular disease, diabetes at mahinang immune system. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang ma-regulate ang metabolismo, mabawasan ang stress at mapanatiling nasa focus ang isip. Likas sa pamilyang Pilipino ang pagiging family-oriented. Kaya mga kakampi, narito kami upang ibahagi sa inyo ang ilang tips upang makasama pa na matagal ang inyong pamilya. Una rito ang pag-iwas sa mga pagkain ng mga processed food dahil mataas ito sa sodium, saturated fat, sugar at meron lamang itong maliit na bilang ng fiber. Kaya naman maaari ito magresulta sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, hypertension, cancer at diabetes. Sumunod na rito ang pag-iwas sa paninigarilyo dahil nagiging second-hand smoker ang inyong pamilya. Maliban dito, nakakabata, syempre, sa itsura kung ito ay yung dahan-dahang titigilan, partner. Bukod dito, dapat ay hindi nanatiling nakaupo, mainam pa na tumayo at palakad-lakad kung break time, gayon din kung papasok sa opisina o paaralan. Ito pa rin po ang mga balitang pangkalusugan. Mga kakampi, stress ka ba? Stress ka? Hindi. Hindi. Oo, dapat. Hindi niyo ba alam na ang stress ay isang karaniwang pakiramdam na nararanasan ng lahat, lalo na kung hindi naangkop ang goal sa mga nakatakdang gawain sa loob ng isang araw. Ito ay likas na response ng katawan natin. Maaring positibo ang dulot nito dahil mas nagiging alerto o motivated ang isang individual na pinananatiling gising ang diwa. Ang autonomic nervous system naman ng katawan ang siyang kumokontrol sa heart rate, paghinga, gayon din sa blood pressure kung saan katuwang nito ang fight-to-flight response. Maaaring maramdaman ang sintomas ng stress sa pisikal na pangangatawan tulad ng exhaustion, hirap sa pagtulog, problema sa digestion, humihinang immune system, pagbaba ng libido, pagkahilo, maging ang chest pain. Malaki rin ang epekto nito sa emosyonal at mental health, lalo na kung talamak itong nararanasan dahil nagdudulot ito ng anxiety at pagkairita, depresyon, panic attacks at pagkalungkot. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Partner, ang pag-iyak ay karaniwang reaksyon ng isang tao lalo na kung nakakaranas ng matinding stress, pressure, kalungkutan at marami pang iba. Hindi lang ito nagbebenepisyo ng kalusugan sa mga bata, ngunit isa rin itong natural na regimen sa anumang edad at hindi dapat ikahiya ng marami. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ang pagluha sa katawan at utak sa paraan na nag-a-activate nito ang parasympathetic nervous system o madaling salita, rest and digest. Dahil diyan, napapawi nito ang karamdaman sa tiyan at pagkapagod ng katawan matapos umiyak.
Iyakan na tayo. Hindi, para sa mga trending na balita ngayon, no? Talagang trending na trending. Kabilang sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano, o mas kilala sa love team na Don Bell, sa honorees ng Eastwood Walk of Fame ngayong taon. Kinagigiliwan na ang nasabing love team, lalong-lalo na sa kanilang palabas na Can't Buy Me Love, na mapapanood sa iba't ibang streaming platforms at pati na rin sa telebisyon. 18 kilalang personalidad sa kanilang larangan ang bibigyan ng 5 points brush star sa Eastwood City Open Park ngayong March 6, 2024. Kabilang sa mga larangan ito ay ang News and Public Affairs, Radio, Television, Movies, Music, Social Media at Theater. Ibinase ang Eastwood Walk of Fame sa Hollywood Walk of Fame at nagawa ito noon ni Herman Moreno. Mababatid na umabot na sa 300 personalidad mula sa iba't ibang larangan ang napasama sa Herman Moreno Walk of Fame Foundation. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Vlogger actress Cristel Fulgar may nakakakilig na pasabog tungkol sa kanyang Korean suitor. Huling araw na ng Feb-Ibig month. Natapos na actually, tama ba? Oo, tapos na. So, March na ngayon, March na partner. ngayon, partner eh. Oo, at napatunayang love conquers all. Talaga lang. Dahil sa latest chika ng vlogger actress na si Cristel Fulgar. Inamin kasi ni Cristel na willing magbago ng religion ang kanyang Korean suitor para tuluyan ng maging sila. Ito ay matapos sabihin ng vlogger actress sa kanyang manliligaw na hindi niya ito masasagot hanggang hindi pa sila nagsishare ng parehong faith. Oo. Laking gulat naman, kasi iba kasi partner pag pareho. Laking gulat naman ni Cristel nang sabihin sa kanya ni Korean suitor na handa siyang tanggapin ang religion ng vlogger actress. Nasa process na siya ngayon and yun lang din yung hinihintay ko para masagot ko na siya. Yan ang nakakakilig na update ni Cristel tungkol sa relasyon nilang dalawa. Radong gagaan ang pakiramdam niya ni Ivana, no? Siyempre naman. Dahil na-clarify. Anyway, ito pa po ang balitang magpapa-good vibes sa inyo. Magpapakitang gilas na sina Kim Chu at Paolo Avellino sa Pinoy adaptation ng sikat na K-dramang What's Wrong with Secretary Kim ngayong Marso sa View. Ichinika ng View Philippines at Dreamscape Entertainment sa kanilang post sa social media na ito ay isa sa mga highly anticipated na kolaborasyon sa pagitan ng View at ng ABS-CBN Studios ngayong 2024. Gaganap si Kim Chu bilang Secretary Kim na siyang unang ginampanan ni idol turned actress Park Min-young, habang gaganap naman bilang Mr. Vice Chairman si Paolo Avellino na siyang unang ginampanan ni Park Seo-joon. Hindi ito ang unang pagtatambal ni Avellino at Chu dahil mapapanood ang dalawa sa Linlang, the teleserye version ng kasalukuyang ipinapalabas tuwing primetime. Good mood. Diba? Sa boses pa lang, partner. Good mood. Okay, so Eddie, ano yung pinaka-ultimate mong goal dito sa grupo na tinitrain mo, dito sa mga kabataan tinitrain mo na maging banda? Ano ang gusto mong mangyari? Gusto ko sila na maging professional. Kumbaga, hindi sila basta-basta na lang. Kumbaga, may angat sila ng konti sa mga kakilala nila. Naging musician na sila, kaya dapat gawin nila yung kanilang pagka-musician. Pero hindi naman gagamitin sa masama. At talagang ang anak ko dito, para sila, hindi sila Mapaniwala. mahilig sa masasamang bisyo. Itok mo yan. Magandang good vibes, everyone! Maglalakwatsa ako, pero single ako ngayon eh. Wala si partner. Hindi ko alam kung saan naglakwatsa. Hiwalay muna ang decolor sa puti.
Anyway, eto po. Sa area ng Parañaque kami maglalakwatsa ngayon ni Melay. So, surprise! Good mood. Oh, good mood talaga ha. Dapat good Very mood. good mood, partner. Oo, partner. Oh, kasi maganda weather ha. Yes, oo. Sabi ni Daniel. Daniel. Oo. Tuloy-tuloy na makakaranas tayo ng fair weather. Yes. Oo, at yun nga partner. Alam mo, magaganda naman talaga yung nangyayari so far. Nakikita natin, nararamdaman natin yung pagkilos din ng bawat isa, ng Yes. bawat mamamayan. And also, yun nga pala kanina, partner ha, yung tungkol sa cybercrime. Yes, partner, oo. Gusto lang natin bigyan ng konting emphasize yun bago tayo mag... So, kasi partner, good mood pa rin naman. ayon sa Department of Interior and Local Government, no, next month sisimula na nila yung cybercrime, no, training at seminar dahil tumataas ang mga cases ng cybercrime. For example, yung pambubuli online, yung ATM fraud, no, yung mga ATM natin, no, Yes, yes, nakukuha yes. yung pera mo dun eh. Yes, yes. Kaya ako saludo kay sa ating secretary ng DILG si Benhur Secretary Abalos, no? Napakagandang programa po ito dahil ako po sa Caloocan ay isa sa mga tumutulong sa aming cybercrime department. Diba, one time meron kang proyekto sinuportahan sa ako yung NBIAT. ako yung sumusuporta sa kanila. Oo, isa yan sa dapat talagang hindi ma-neglect ng mga otoridad. Kasi ito yung, dahil nandito na nga tayo sa technology, kasi kung napansin nga natin, di ba, nabawasan na rin yung mga crime sa kalsada, kasi napunta na nga sa Sa social media crime. Oo, sa technology. Kaya dapat talagang mag-training, mag-seminar ang ating kapulisan, no, para sa tumataas sa insidente ng mga cybercrime cases, no. Oo, para Itok mo yan. Yes, partner. yes, nagbabalik pa ang programang Balitang Good Vibes. Yes, Okay. ngayon napakaganda ng topic natin, napapanood, Yes. partner, no? Mapalad tayo kasi meron tayong isang mental health advocate na panauhin, no? Isa siyang registered book author. Yes, partner. Isang certified human resource associate. Yes, partner. Isang professor, no? Siya walang iba kundi si Doktor. Tama ba, Doktor? Dr. Yes, Meg yes, si Doc. Perez. Gawin na natin, Doktor, currently pursuing her PhD in Educational Psychology. At napakaraming achievements, partner, ng ating guest ngayon. Ito, mentionin ko lang ang ilan. Yes. Siya yung Philippines' most trusted and reliable psychological services provider of the year. Naging Asia's outstanding psychologist din siya. At yung kanyang clinic ay na-recognize na partner at mga kabalitang Good Vibes as the most trusted and reliable psychological services provider and most trusted clinic of the year. Oh. At hindi lang yung partner, katulad mo rin to na napakaraming charity projects at outreach programs. Programs, oh. Yan, sige partner. Oo, yan po ang aming panauhin ngayong umaga. Si Doc Mary. Meg. Oo, sanay kasi ako sa kanya kay Meg. Oo. Pero yung initials niya yun kasi siya po ay si partner? Mary Easter Claire Perez. Perez. Buwan ng Fire Prevention Month ang ngayon, Marso. At siyempre, buwan din Women's ng Month, oo. Women's Month. No? Pero ngayon napapanood kasi papalapit na ang summer. No? Kailangan natin makaiwas sa sunog at makapagbigay ng kalagdagang kaalaman sa ating mga listeners. No? Kaya ngayong umaga, meron tayong panauhin na isang electromechanical expert. No? Yes, partner. Isang engineer na graduate sa Mapua noong 1973 at partner advocate siya ng electrical safety at climate change. Natutuwa ako dahil ang aga-aga yung dumating. Ito yung walang iba kundi ang kabaro ko. Kasama ko sa IIEE. Ang chapter niya ay sa Laguna. No? Siya walang iba, siya po ay walang iba kundi si Engineer Mandy Rivera Diaz. Hey, Good morning, sir. Coach Divira, magandang umaga. Good morning. At sa ating mga taga-subaybay, Ma'am Aida. Good mood. Sa panahong ito ng digital age o virtual reality, ang reunion o pagsasama-sama ng face-to-face ay napakahalaga. Para sa mga kabataang ipinanganak ngayong panahon ng smart age, walang kasiguruhan kung maaalala pa nila ang salitang class reunion o alumni homecoming
pagdating ng panahon. Ngayong tapos na ang 100 years Grand Alumni Homecoming Celebration ng Tanawan Institute, nararapat bang mabura na rin ito sa bawat isang alumnus tulad ko? Ano ba ang mas malalim nitong mensahe para sa ikalulugod ng ating dakilang lumikha? We are thankful sa mga alumni that they are looking back dito sa Tanawan Institute and they are paying back na tinutulungan pa rin nila ang school sa pag-organize ng mga ganitong kalalaking activities. Sa mga nakausap mo na nag-graduate ka, alumni, ano yung kanilang sentiments? Or kung meron man, or it's been sa loobin sa mga engagement mo ginawa sa kanila? Okay, sa mga pakikipag-usap ko sa kanila, nanghihinayang din lang sila na meron pang hindi nakapunta. Mas maganda sana kung tayo ay hindi man kumpleto pero madami pang nakasama natin. This is 100 years. Hindi na ito mauulit in our lifetime. And really, ilang schools ang nakakarating ng 100 years. And we are proud to be produce of Tanawan Institute na nakarating tayo ng ganito. Correct. Sama ako dyan ng isang Yeah, daang tayo dalawa. And then, sir, your biggest why, bakit naisipan na gawin ito? Gaya din ang sabi ko kanina, this is just a paying back. I will not be myself kung hindi dahil sa Tanawan Institute. I gained not only the knowledge but the discipline also that I have and the values that I have in myself. Balik ang balitang Good Vibes. Ngayon po, maraming salamat kay James Emil dahil sa pagbibigay ng weather update sa atin lahat, no? Kayong umaga, medyo umuulan-ulan, no? Kaya siguro malamig ang panahon, maraming nakatulog. At mapalad tayo ngayon dahil meron tayong panauhin na pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa dental health, no? Isang graduate from University of the Philippines, owner ng Dental Central at Body Central. At syempre, siya ang ating birthday girl ngayong araw na to. Walang iba kundi si Dr. Jenica Vicencio ng taga Caloocan at anak ng aking kaibigan, si Kapitan Boom Vicencio. Good morning, Doktora. Good morning po, Konsi. Hindi ka ba nahirapang bumangon dahil medyo maganda ang panahon? Medyo po malamig po eh. Maulan eh. Hindi ka ba nahirapang gumising dahil from Caloocan, bumahay ka rito, maaga ka umalis? Hindi naman po. Oo, nasa ano naman natin ito, nasa priorities naman natin ito. Talaga. Kakabilib na kwento, mga kwentong totoo, hango sa buhay ng isang tao na nagkaroon ng pagbabago dahil kay Heso Kristo. Yeah, yun Yeah, yung... partner. Yeah. Nagbabalik po ang programang Balitang Good Vibes. Medyo nabago ba kayo? Yun yung bagong segment natin, Yeah, partner. Dito sa ating programang Balitang Good Vibes. Para lalong patindihin yung mga inihahain natin tuwing araw ng Sabado na magbibigay ng kagaanan sa ating mga kalooban at kaisipan. So, mamaya, makakarinig tayo ng isang nakakabilib na kwento. Yes, NNK for short, partner. O, di ba? Pero bago Oo, natin siya pero bago yun. kapanahim, no? Okay. Pakinggan muna natin. Oo. Sample? Hindi, ang mala Martin Niverang tinig ng ating panauhin. Pakinggan natin ang singing The singing pastor. The singing pastor. Si Pastor Flamer Cuba Kaholo. Kaholo. Ayan. Siya po ang founder and spiritual director ng Anointed House of Prayer and Worship Center, Inc. Diyan po sa may Caloocan City. Bagong Silang Caloocan. Oo. Yes, So, mamaya po marinig natin yung kwento niya. Meantime, hahandugan niya muna tayo ng isang Awitin. inspirational song. Ayan. So, take it away, Pastor. Ang kantang ito ay likha ko po matagal ng panahon doon pa po sa amin sa Palawan. Taga Palawan po ako. At nagkaroon po ng panawagan sa Panginoon at nakarating po rito sa Manila. Ang pamagat po ng kantang ito ay Alay Ko Sa Iyo, Panginoon. Alay ko sa'yo, Panginoon, buhay ko
Akong buong ako, sa'yo ang hain ko. Buhay na katawan at pagsunod sa iyong kalooban. Alay ko sa'yo, Panginoon, buhay ko, akong buong ako, sa'yo ang hain ko. Buhay na katawan at pagsunod sa iyong kalooban. Pag-ibig din ang aking ibabalik, sa pag-ibig mo di pinagkait. O Diyos, hayaang ito'y aking masuklian, dakila mo pagmamahal. Alay ko sa'yo, Panginoon, buhay ko, akong buong ako, sa'yo ang hain ko. Buhay na katawan at pagsunod sa iyong kalooban. Pag-ibig din ang aking ibabalik, sa pag-ibig mo di pinagkait. O Diyos, hayaang ito'y aking masuklian, dakila mo pagmamahal. Pag-ibig din ang aking ibabalik, sa pag-ibig mo di pinagkait. O Diyos, hayaan ito'y aking masuklian, dakila mo pagmamahal, dakila mo pagmamahal. Galing naman. Nakaka-inspire naman talaga. Ang ganda ng lyrics, ang ganda ng... Yes, talagang nanonood Oo. sa ating kalooban, yung, partner. pagmamahal ng Panginoon Diyos. no? Yes. Ibabalik mo. Oo. Nakaka-good vibes talaga. Yes, partner. Sa umaga, oo. Pastor. Ayan, makipagkwentuhan na tayo, partner, kay Pastor. Mhm. Ano yung title ng song, Pastor? Bukas na ba yan? Yung kanta pong yun ay Alay ko sa'yo, Panginoon. Alay ko sa Panginoon. Yun po yung title po nun. Ikaw ang nagkomposyon, Pastor. Opo, mga 16 years old po ako, ginawa ko po yung kanta. So, sa Dental Central po, may katabi po siyang Body Central. Nasa iisang pwesto lang po kami. Yung Body Central po, po siya, body massage and foot care services. So, ang goal po namin dun sa Body Central is, minsan po kasi yung dental treatments medyo mahahaba, matatagal, 1 hour, 2 hours. So, minsan may mga kasama po. So, yung gusto namin is, parang yung mga companion nila, may mapupuntahan man lang dun Para sa hindi sa mainip. pwesto. Opo, para hindi mainip, pwede silang mag-relax doon sa massage. Pag medyo masakit na yung katawan, pwede nilang gawin. Yan yun, no? Ayan, no?
Ayan po. So maganda yan, no? So kung meron kang kasama, no? Yung for example, yung bata magkakaroon ka ng dental procedure, so yung nanay pwede magpamasahe mo na. Opo, pwede. So sa loob ng isang bahay, ano yung mga pwedeng practical tips na pwedeng gawin ng isang magulang kung may nakikita siyang konting sign? Yung para hindi naman agad pupunta sa clinic kasi sabi nga very expensive. So may mga practical tips na pwede sigurong gawin. Tama ba? Yes po. Ano yun if there's... It is very important to have meals together. Sabay-sabay Opo. dapat. Dapat at least kahit dinner man lang, yung magsabay-sabay. No? Malaki, there are research that shows na ang pamilyang sabay-sabay kumakain, may maganda yung bond at mas mababa yung chances ng broken family or separation. Pangalawa, importante na kinakamusta natin yung mga anak natin, pinapagkwento natin sila tungkol sa araw nila. Hindi yung parang, kumusta ka na? Okay, yung hindi ganun lang, nakababaw na conversation. Dapat yung mas malalim, dapat kinikilala natin kung sino yung mga nakakasalamuha nila, yung mga kaibigan nila. Kasi ang problema, dahil hindi natin sila napapakinggan, naghahanap sila ng makikinig sa kanila sa labas. At dahil doon, minsan, nauuwi sila sa mga maling tao. No, syempre itong mga maling tao ay mas yun yung agenda nila Sila yung makikinig at ipaparamdam sa iyo na you're belong, 'di ba? 7:06 ng umaga, oras na para sa Reyna ng Good Vibes with Consi Divina. At syempre, pag sinabing Reyna ng Good Vibes, ako po yun talagang dinideklar ako. Akin po yan, ganun Walang tututol. At pag sinabi naman na si Consi Divina, Ako yun. palagay ko, ikaw yun, partner. Siyempre. Last Wednesday to January. First Wednesday January. Nag-session kami. Talaga? Oo, nag-session ka agad? Yes, oo. Ganyan ba Ganun kasipag? kasipag ang mga konsyal na Luzon ng Caloocan. Hindi nga. Yes, promise. Okay. Oh, Ebidensya, joke lang. Pero siyempre, bukod sa session namin, si Arthur Divina ay umikot sa Caloocan, no? Nung nakalang araw lang, pumunta ako sa isang small and medium enterprise, no? Nag-vlog ako, pinamote ko ng gusto yung kape esquina nung isang negosyante sa Caloocan. At natutuwa naman ako maraming nanood sa amin sa pagbabloging, no? Good Vibes Queen with Consi Divina. Yung on the air ko yung partner. Ang alin partner? Pagpupugay sa watawan? Hindi. Yung tanong ko, eto na po ha. Okay, ano ba to? Ayan. So, oras na para sa, narinig naman natin, Reyna ng Good Vibes with Consi Divina. Ako yung Reyna ng Good Vibes. Kine-claim ko na yun. Pwede wala umaga o ganun Ikaw naman si? Councilor ng Caloocan, 2nd District. Okay. Arnold Divina. Ikaw ba yun? Ako yan. Walang iba. Sige partner, kamusta ang pagiging public servant mo nito nakalipas na linggo? Ito mga last week, no? Una-una, siyempre, yung aking advocacy, no? Yung pinapalakas, tumutulong ako para palakasin ang small and medium enterprise sa Luzon ng Caloocan dahil ako naniniwala na malaki ang bahagi nito sa pag-unlad namin, no? Isang halimbawa rito, yung na-vlog ko yung Starry Beauty Studio, no? Dapat ba't di mo in-invite dito yan? Ayan mo, invite natin next sige, week. No? invite natin dito yan, oo. Ang ganda ng kanyang ang mga ginawa sa negosyo niya, no? Nag-hire siya ng mga taga-Caloocan. Okay. At siyempre, nagbabayad ng buwi sa Caloocan. So, ine-encourage ko yung mga ganyang negosyo sa Caloocan kasi nakakatulong sila sa pagbaba ng unemployment rate, no? Tama. Siyempre, nag-hire ka, so, nababawasan yung mga walang trabaho. So, natutuwa ako dahil si Mayor Along Malapitan ay nagbigay ng direktiba na dapat, kasi meron kaming pambansang pabahay para sa mga batang kangkalo, no? Ang beneficiary nito ay mga job order. Mga empleyado sa city hall na job order at mga contractual, no? Na wala pang pag-aari o wala pang ari-arian, wala pang bahay at nangungupahan lang at hindi sila beneficiary ng any na programa sa pabahay, no? Sila yung unang-unang binigyan ni Mayor Along Malapitan na pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Okay. Yan, di ba? Ang ganda, no? Yung mga wala pang property yan, siyempre, andyan si Mayor Along Malapitan, nagbibigay ng, ito yung pakikipagtulungan ng Department
of Human Settlement and Urban Development at ang pag-ibig. At So, saka- basta kailangan mag-apply ngayon doon. yes, ang deadline nito ay hanggang February 8. No? At ito naman po, bago kami tuluyang magpaalam para po sa ating best news ever na magbibigay sigurado sa atin ng good vibes. Ayon po sa Proverbs 19:1, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa hangal na sinungaling. Ako po si Aida Gonzalez. Susunod na po ang Buhay Lakwatsa. Bye! Bye! Balitang Good Vibe! Gusto mo bang gumaan ang loob mo habang nakikinig ng mga balita? Balitang Good Vibes! Makinig at maki-Good Vibes kina Counselor Arnold Divina at Miss Aida Gonzalez sa mga Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Siguradong Diyan na po natatapos sa mga balitang nagpa-good vibes sa inyong umaga. Ako po si Caloocan City Councilor Arnold Divina. At para po sa ating best news ever na siguradong magbibigay sa atin ng good vibes, ayon po sa Isaiah 65 verse 24, before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Ako po si Aida Gonzalez, ang inyong good vibes queen, Aida G for short. Susunod na po ang Buhay Lakwatsa. Antabayanan niyo po at partner, di ba, saan tayo nagpunta? Sa Angono. Sa Yung Angono, the Oo. art capital of the Philippines. Kaya antabayanan niyo po dahil mag-change costume lamang kami at pagkatapos nun, aabangan niyo. Maririnig niyo na ang pambihirang pagkanta, pag-awit ni Consi Divina. At yun pong aming lakwatsa dito sa Angono, Rizal. Bye! Balitang Good Vibe! Gusto mo bang gumaan ang loob mo habang nakikinig ng mga balita? Balitang Good Vibes! Makinig at Natutuwa ako bukod sa pag-attend ko sa mga committee hearings, sa mga paggawa namin ng resolusyon at ordinansa, ako'y umiikot sa aking mga kababayan sa Caloocan. No? Kamakailan lang, no? Muli na naman nagbigay ang tulong ang DSWD sa pakikipagtulungan namin kay Mayor Alan Malapitan at ni Congresswoman Mitch Cahayon. Nabigyan na naman ng assistance to AIX ang mga batang kangkulo, mahigit 800 na katao ang nagbigay ng 500 pesos. So, last week, nagbigay muli ang si Kong Mitch Cahayon at si Mayor Alan Malapitan. Ngayon, nagbigay na naman. So, dumadami ang mga natutulungan ng aming pamahalaan. No? Diyan na po, partner, natatapos ang mga balitang nagpa-good vibes sa inyong umaga. Maasa po kami sa tulong ng aming naging panauhin ay nakapagdulot kami ng saya para sa mapagaan ang inyong weekend. Ako po si Caloocan City Councilor Arnold Divina. At para po sa ating best news ever na magbibigay sa atin sigurado ng good vibes. Ayon po sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ako po si Good Vibes Queen, Aida G. Yan na po, natatapos ang mga balitang nagpapag-good vibes sa inyong umaga. Umasa po kami sa tulong ng aming naging panauhin at ay nakapagdulot kami ng saya para mapagaan ang inyong weekend. Ako po si Caloocan City Councilor Arnold Divina. At para naman po sa ating best news ever na magbibigay sa atin sigurado ng good vibes ngayong weekend. Ayon po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Ako po ang good vibes queen, Aida G. Susunod na po ang Buhay Lakwatsa. Kita-kits! Balitang Good Vibe! Gusto mo bang gumaan ang loob mo habang nakikinig ng mga balita? Diyan na po natatapos sa mga balitang nagpa-good vibes sa inyong umaga. Ako po si Councilor Arnold Divina ng Caloocan. At para naman po sa ating best news ever na siguradong magbibigay po sa atin ng good vibes. Ayon po sa Daniel chapter 10 verse 12, since the first day you began to pray for understanding, to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. Ako po si Aida Gonzalez sa inyong Good Vibes Queen, Aida G for short.